balaan kag langit nun nga may nagapaubos kami sa imo tubangan, nagasimba sa espiritu kag kamatuoran. Kag o Dios nagapangabay nga ikaw magahulang padayon sa among tunga. O Dios, buksan ang langit para sa amin. Ginoo, nagakagutom, nagakauhaw kami sa imo kag sa imo mga buhi gamhanan nga pulong kag subong man ang imo anointing sa imo balaan na Espiritu Santo. Mangin wala pulos ang tanan kung wala ikaw kag hindi ikaw magahulat sa amon. Gani kung anuman ang nagabalabag subong amay nagapagabay kami ikaw magkakasuni. O Lord, tinluoy kami sa dugo nga naulat sa krus Kalbaryo. Agud mangin takos kami nga magasulod sa trono sa imo bugay kag mabaton ang pagpakamay nga nagahalin sa imo. Ginadeklar namon padayon nga ini nga duog balaan nga duog bukas ang langit. Kag Ginoo ini nga duog o Dios duog sang pagpakamayo. Lord, nga sa tion nga magasulod kami diri ang presensya mo magatikover sa tanan. Kag Lord, magagwa kami sa singa duog puno nagaawas sa pagpakamayo alin sa imo. Lord, also commit namon ginatugyan ang among tithes and offerings sa imo tubangan. Salamat gid sa imo kaayo kag imo katutong. Lord, nag-acknowledge kami nga wala gid kami mahimo kag wala gid sing pagpakamayo nga mag-abot sa amon kun hindi ikaw o Dios magahimo sila. Salamat sa imo katutong sa amon kabuhi, sa imo pagsupply sa tanan namon nga kinahanglan. Salamat gid. Kag Lord, subong tabunay kami sang dugo nga naula sa krus Kalbaryo. Kag Ginoo, ang imo alagad nga magatindog subong aplasan mo siya sa imong gahom. Hindi ako ang makita, kundi ikaw. Kag Lord, salamat sa imong grasya nga nagasustain sa ako. Lord, salamat gid. Salamat gid. Ginatugyan ko nga kung kabugusan sa imo sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo kag maluluwas sa tanan magasiling. Amen. Amen. Amen gid. Amen gid. Okay. So sa likod sang kaginuot mga kauturan, pero hindi tanan mabatyagan karon kun ang Ginoo magahulag. Amen. Praise God. Kag bilog ni, I think bilog ni nga Bacolod sa news nga to na kuan nga may brownout. Kag pasalamat sa Ginoo naga pamalandong ko da kag ina sila ko, Lord. Dumduan batian ko ang generator. I-explain ko lang sa inyo. Kaya mo nang ginbutang ni Lord bala. Balo ka mo ang generator nga naga-andar subong 1990 pa ina. Ginbakal namon. So may iban sa inyo ang generator nga na mas gulang pa. So mga 32 years ang generator. Pero siling ko, Lord, andar gyapon no? Of course, na-overhaul na ni sa kaisa, pero andar gyapon. So, I don't know kung may nabalaan ka mo nga generator nga mo nakadugay nga andar gyapon. So, siling ko, Lord, hasta ang mga gamit, bala, gina-anoint mo, gina-bless mo. Amen. Hallelujah. So, siya, gina-mention ko lang, kay flash ang Ginoo, silang ko, Lord, salamat gid. Sa likod sang brownout sa gihapon, bisan paano makapadayon kami sa imo. Kag wala ka nagpabaya sa amon. All right. Okay, magapadayon ta mga kauturan kag nagligan nga Domingo ang aton mensahe is about the spirit of power, love, and self-discipline. Tatlo. So, gin-explain ko na, although daw hindi magito kayo na tapos, pero subong mga kauturan padayono na ito nini. Of course, ang atong versikulo sina is 2 Timothy chapter 1 verse 7. God has not given us the spirit of fear and timidity, but of
power, love, and self-discipline. So, spirit of power ang atong tagaan bugat sa naligan. Because siling ko na mo nang kinaglanta, kag bisan si Kristo Jesus, all-knowing na siya mo, kabalo na siya nga daan, kay siya man naghimo sa aton, nga kita nga tao, kung hindi iya ta pagbuligan, hindi kita iya katindog, hindi ta ka-survive. That's why instruction niya sa mga disciples, hulat ka mo, siling niya, dito sa Jerusalem, in that city, until the Holy Spirit comes and fills you with the power from heaven. Hulat ka mo dito sa Jerusalem, sa upper room, hindi ka mo anay magwa, hindi ka mo mag-expose, hulat gid ka mo, kay kung magwa ka mo, nga hindi ka mo nasukluban sini nga gahom, delikado ka mo. So, munang instruction sa Ginoo. So, that's why nagulat sila dito sa upper room, kag dason nabato nila ang gahom. Amo itong in-explain ko, nabato nila. Acts chapter 2, amo nang record, mga kauturan. Record paanong Holy Spirit nag-abot sa ila. Okay? Kag suno sa record nga ito nabasa, mga kauturan, samtang nagapangamuyo sila dito, 120 sila kabilog. Then, suddenly, amo nang hambal sa bersikulo, there came a rushing mighty wind. Siling niya gulpi lang, siling niya hinali lang, may nagsulod, siling niya nga masyado kabaskog, siling niya nga hangin. Hangin nga nagatingog bala, rushing eh. Nga, woo! Bati ka muna, kung magbagyo nga perti kabaskog, sobra pa da. Holy Spirit, mga kauturan, siling ko na, kaya muni ang iya trabaho. Holy Spirit is power. Power such nga, kung hindi natin makuha ini, hindi kita magmadaogon, hindi ta magdaog, mga kauturan sa sining kalibutan. So, gin-design kita sa Ginoo, nga butangan sang power halin sa Holy Spirit. Now, tinarecord dito, gin-explain ko na, nga pag-abot sang Holy Spirit, so ang physical nga manifestation, may nagtungtong siling niya sa kada ulo, siling niya nga daw kalayo siling niya, which is amuna siya ang symbol sang Holy Spirit. Fire. That's why amunang expression ta, magsiling ta, for example, revival fire. Ang ginamin mo na, Holy Ghost power. Amen? Nga kung matupan kasi na, okay, revival means, ang isa nga napatay, o kung wala nag-exist, pag maigo siya, ma-exist liwat siya. Okay? That's revival. I-revive mo siya. And the only nga makahimo sila is the fire. Amo to siya. So pag-abot sila niya sa kalayo, nagtungtong sa kada ulo, sining mga disipulo, kag mga apostoles nga to dito, kag siling sang bersikulo, siling niya kag dason, siling niya they started, siling niya to speak in tongues. Speak in tongues as the Spirit give utterance. Suno sa ipambal sang Espiritu. Now, luya ko tagaan ni bugat kay amo nga subject, mga kauturan, ang kadamo na confuse, kadamo mga kauturan ang wala nagapati sini. Ang purpose ko hindi nga papatihon ko sila. Ang purpose ko subong mga kauturan is i-explain ko lang exactly kung anong ara sa Biblia. Okay, hindi tani ma-deny nga sa pag abot sang Holy Spirit, okay, kag nagsulod sa ila, ang epekto ya, ebidensya ya is speak in tongues. Okay? Speak in tongues. So sa atong time subong, siyempre dugay na ni sila itong una-una nga naka-experience sa una. So sa time naton subong, mga kauturan, ang ebidensya nagapabilin nga kung ang isa ka tao masudlan siya sang gahom nga ginpromesa sa Ginoo nga amo ang balaan nga Espiritu Santo nga gahom, ang ebidensya sila niya maka-speak in tongues ikaw. Ebidensya na siya. Gusto ko nga makumbinsi kang makita mo ni. Kaya, kung hindi mo ni maintindihan, hindi mo ni pag-desire, kuha nyo na. Now, simple lang yun nga pag-analyze ang sitwasyon. Subong, for example, nag-claim ikaw, nga baptize ikaw sa Holy Spirit. Kaya may na-encounter ko ni mo, nga nag-insist siya, pastor, na baptize ko sa Holy Spirit.
Sila niya, so hindi na kuya kinanglan sina. Tigin pa explain ko, paano ka nabaptize sa Holy Spirit? Kaya kung na-experience mo, ma-explain mo. Paano ka nabaptize sa Holy Spirit? Sila niya, sang gintugmawan ako sang pastor, ang ginamin niya sa tubig bala, para sa ginimo tato sa last resort. Niya sa gintugmawan ako siling niya sang akon pastor. Ang hambal niya nga nabatian ko, I baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Dayon gintusmog ako. So buot silingon, nabaptize ko sa Holy Spirit kaya na-mention niya ang Holy Spirit pag tusmog niya sa akon. Amo na iya ang ara sa iya pinsar. Ti siling ko simpulan. Okay? Kay kung namunang ara sa imo pinsar, ang pinakahapos ini, mabalik kita sa original. Okay? I-compare ta sa original. It's just like siling ko bala kung ikaw, example, nagbakal sa ang pisas sa lakyan mong guba. Okay? Bakal ka pisas. So makadto ka sa auto supply, hambal sang mekaniko sa imo, original. Okay? Original ang baklon mo kay gadugay ina siya. Kay may ara imitasyon mo. Siya original. So pagkadto ya dito sa auto supply, te mangkot siya to sa singkit mata to, siling niya, bakal ko sang amoni, original. Te paghatag, siling mangkot itong naghatag, siling niya, original ni, siling sang atong naghatag siya, oo. Niya diin nga made ni, siling niya, ina, siling sang manugbalgya, made in Diremani. Oh. Diremani. So abiya Germany. Oh. Pro siling Diremani. Diri lang. So anong bot silingon? Hindi original. Kwa nyo? Now kung hindi ka makumbinsi sina, kwaon mo tong ginbakal mo nga original, okay? Daso ni compare mo na siya, okay? Sa pisa mo nga ginkuha da nga mo tong original gid. Kung hinali parehas sila sa may mga sikrito na da sila ginatanaw mo. Kung parehas na parehas kag wala diferensya, meaning original ang nabakal mo. Correct? Now, balik ta sa speaking in tongues, baptism sa Holy Spirit. Kung subong nag-claim ka, baptize ka sa Holy Spirit, ang next nga pamangkot sa imo, naka-speak in tongues ikaw. Okay? Naka-speak in tongues ikaw. So sabat, nagsinsya, wala kay ti. Hindi naman ang kinanglan, damo sa rason. Outright iya. Kung ako ang pambalon, hindi kaya original ya. Nga aman, diferensya ka sa Book of Acts chapter 2, diferensya ka mo eh. Ang original, ang mutong original nga nabaptize, nag-speak in tongues. Di ikaw subong nag-claim ka nga original ka man, pero wala ka kapati speak in tongues. Kag wala ka nag-exercise. Wala ka mismo kapati sina. So anong masiling mo? Original o kung Diremani? Oh, Diremani. Imo-imo lang na ya. Klaro? Klaro? Okay. Gina-explain ko lang because subong ang aton mensahe magapadayon ni. Tagaan ko kamo sang pitok ka mga rason kung nga nagapati kita sang speak in tongues. Sinasiling ko na amo ng subject, mga pinalangga, nadamo sini allergic bala. Okay, ako sang una mo mana eh. Kag hindi ko na gusto kay nanutikan ko gali, anything basta mag-supernatural na may struggle na sa tao mo. Basta supernatural. And since ang tongues or baptism sa Holy Spirit, idalom na sa supernatural, medyo mabulubad layan ang natural. Ang mga tao bala. Daw hindi nila makuha kag natural, kung hindi nila makuha, hindi nila maintindihan, hindi nila mahandom, hindi nila i-desire, kag natural hindi nila ma-experience. So laon makusubong ang Ginoo magabulig gid sa aton sini mga pito ka rason why we believe in speaking in tongues. So hindi lang isa, pito ni karason. Okay? Kag ini siya mga kauturan, hindi ni ako ni idea, iya ni siyang Ginoo. Based siyang akong obserbasyon dito sa natabo
sa Acts chapter 2. Importante nimo. Kaya ang Biblia hindi mo na makuhaan, hindi mo na madugangan. Okay? Kung ara dira, ti wala ka mahimo. And since ara dira ang speaking in tongues, wala ka mahimo. Ti ang argument sa iban siling niya, inang Acts chapter 2 during the time of the disciples or apostles lana, which is ang una lana suno sa ila. Subong iya hindi na kinanglan naton. Now the same nga grupo mga kauturan ang nagapati very strong sa ginatawag ang doctrine sang the seven dispensations. In other words, may pito ka mga panag-on sa plano sang Ginoo. Okay? And the same nga group nagasiling in every dispensations lain-lain ang pagdeal sang Ginoo. Okay? Lain-lain ang pagdeal sang Ginoo sina. But hindi pwede nga sa isa ka dispensasyon duwa ang dealing sa Ginoo da. Hindi pwede na siya. The same nga grupo na. So kung ibalik naton subong, because ini siya example ang dispensation sang grasya nga ginatawag according sa sina nga pagtulunan, maga-start ina halin sa pagkapatay ni Kristo hasta sa pagbalik ni Kristo. So for example, ang kaluwasan sa sina nga dispensasyon hindi pwede nga magliwat. Ano na siya? Nga ang kaluwasan paagi sa pagbaton kay Kristo, paagi sa dugo ni Kristo, amo na bala? Amo na siya ang nag-exist sa dispensasyon sa grasya. Grasya ang kaluwasan. And then sa punta yan na, disciple ni siya, area, dalada siya, na belong sa sina nga isa ka dispensasyon, ang apostles, kag subong man kita subong. Kaya ang indikasyon mo nga natapos ng dispensasyon sa grasya kung matabo na ang pagbalik ni Lord. Rapture bala? Ti kung mo nga wala pa ang rapture, wala pa kabalik ang Ginoo, subot silingon dispensation of grace lang gihapon kita. So ang dispensation of grace wala galiwat ang dealing sa Ginoo, nga ang silingon kung ano ang natabo sa mga apostol sa una, amo man na ang matabo sa aton subong. Kuha nyo ang bot ko silingon, ang argument dira. Kuha nyo na. Okay? Para ma-erase sa aton mind. Dira ko yan naklaruhan. Ma-erase sa aton mind. Siling ko, so ang baptism sa Holy Spirit, hindi lang gali para sa mga apostles, kundi para man sa akon subong, since isa kami kadispensasyon. Okay? Wala. Kag hindi pwede nga liwaton sa Ginoo according sa sinang teaching. So, meaning, sa time na itong subong, available gihapon ang baptism sa Holy Spirit. Di, kung maghambal kita sa baptism sa Holy Spirit, balik kita iya sa original mo. Kaya para may basihan kita, may pattern bala. So, balik mo sa original, Acts chapter 2, observare kung ano ang natabo sa ila. Okay? Kagdason, i-compare na sa imo experience subong. Kung parehas ang inyong experience sa apostles, therefore, ang conclusion, parehas ka mo, original. Pero kung inali may diferensya, for example, ang apostles nag-speak in tongues, ikaw wala nag-speak in tongues, ara lang na sa imo, ko insist mo gyapon nga original na, pero sa totoo, hindi na siya original. May diferensya gani. Kung sa pisa pa, amo man itsura, pero pabangkot, ano na siya original? Dire man eh. So, hindi kali original. And so, last days, maniguro kita because mga kauturan, importante ni siya. Ngayon, sa pagbalik sa Ginoo, sigurado kita. Now, kita, we consider ourselves as full gospel. Puno bala, full nga, F-U-L-L, full, meaning puno, wala mga kauturan sing pulong nga aton ginasikway. Okay, ang tanan nga aradira, ginapatihan, ginaintindi naton mga kauturan. Because kapati kita iya, nga ang Biblia, gindesign sa Ginoo para aton sundon. Kita amo ang ma-agree. Okay? Kita amo ang makonforme sa Biblia. Hindi nga ang Biblia amo makonforme sa aton. Nga rito kihon to na para nga mag-agree sa imo iya tindog. Kaya mo nang nahimo sa iban mo. Okay? Mahimo sila doktrina, pangitaan sang bersikulo dason para ma-back up sang doktrina ngayon na.
Hindi na mo mga kauturan. Ang aton is kung anong hambal sa Dios, okay, wala naton mga kauturan ginasikway, ginapaton naton kay ina mga kauturan, pulong na iya sa Dios kag hindi na iya magliwat. Amen. And since ang baptism sa Holy Spirit, okay, iya ini sa Ginoo, hindi mo niya masiling nga iya kapanulay ni. Kaya may ibang kung kaysa konklusyon, iya kapanulay na, speaking in tongues, iya kapanulay, makulbaan ka na, kunimuon mo na. Because, daw malapit-lapit sa blasphemy na, yung Holy Spirit kinahambal mo eh. Daso nung gina-accuse mo nga iya kapanulay, hindi pwede mga kauturan. And therefore, ari subong, balik ta sa akong mensahe. Ang pito sa mga rason, kung hindi tani makuha subong, sigihon talang ni sunod, padayonon tani, pero paningwaan ko nga makuha ini naton kag maintindihan subong. Okay, the 7 reasons why we believe in speaking in tongues. Okay, so masugod na ta. Number 1 reason, all right, tongues are the initial sign of the infilling, meaning initial, just like sang Book of Acts sa nasiling ko na. Pag-abot sang Holy Spirit, okay, pagsulod sa ila, hambal sang bersikulo, they began to speak in tongues. Okay? Hindi mo na ma-deny. Okay? Because amo ng genuine nga Holy Spirit, pagsulod niya, ang epekto siling niya, ang nasudlan, nag-speak in tongues. Now, siling sang Acts chapter 2 verse 4, King James, and they were all filled with the Holy Ghost ato sa upper room. Napuno sila. Now, ang sign nga makita mo kang makasiling ka nga puno sila, silang sang bersikulo, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Naghambal sila, silang siya, sang lain nga pinulungan. Naghambal sila sang tongues, mga kauturan. Okay, nakita nyo na? Kung ang apostles, nag-exist sila, the same nga dispensation sa aton subong, which is dispensation sa grace. Kung the same kita, meaning, ang experience sa mga disciples, apostles sa upper room, pwede gid nga ma-experience naton subong. Amo na mga kauturan, ang pagtuo nga nagulag dito sa aton youth camp, wherein hindi ko kabalo kung pila kabilog ang nabaptize, pero batyagan ko, batian ko, pagtandog sang Holy Spirit sa ila, mga kauturan, lain nga pulong ang gagawa sila baba. Hindi mo maklaro. Besides, hindi man takintindi. Pero ara, mga kauturan, ara nag-operate because hambal ya, amoni ang imoon sang Espiritu, tagaan niya. Siya masupply sa imo. Okay? Kibot ka na kung nga ang imo batyagon sa sulod mo, lamo ng experience daw malupok, daw gaawat ikaw, hindi mo ma-describe, and it started to open your mouth, pag buka mo mga kauturan, lain ang gagwa. Kung kaisa matingala ka ng iban, kundi ka makaka-operate sinati, i-quench mo, untaton mo. However, kung nakaintindi ikaw, this is the Holy Spirit, nagsulod na sa akong subong, siling niya, Holy Spirit will give them utterance. Holy Spirit, amo na nang mag-take over. Amo na nang mag-take over. So much so, nga ang iban, kung matamaan siya, para sa iban mga youth, nagpuli na sa ilabalay, gaspik in tongues yapon. Namo ta experience na, may mga iban sa una, experience natin dre. Tapos na, pululi na. Istoryahon mo. Pag istorya mo, ang sabat sa imo tongues, hindi ka kitindi. Kaya hindi sa ka-switch. Dayon bala. Sa pinsarya, daw gahambal sa sang maintindihan, pero gali tongues. Speaking in tongues ang gagawa. Alright. So, munang number 1 nga reason, because hindi naton ma-deny ngang apostles sa pagbaton sang Holy Spirit dito sa upper room, nag-speak in tongues. Hindi mo na makakas, mga kauturan. Amo na siyang unang rason. Alright, number 2 nga rason,
siling sang bersikulo dira sa 4 in the book of Corinthians, kay Pablo na nga sinulat, that tongues are for spiritual edification. It is the language of our spirit. Now gusto ko ni nga padalman ini. Siling sa bersikulo, mati kita mga autor, he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. Now, hindi ni doktrina, hindi ba ni akon, hindi ni produkto sa akon mind. This is the Word of God. Ang author is the Holy Spirit, mga katuran. Kag hindi mo ni malubag, bisan diin mo ni dalon, bisan ano pagkakaalam, pag-explain mo ni, because it's very clear. Sila niya, he that speaketh in an unknown tongue. In other words, may ara iya nga makahambal gidya sang tongues. Meaning, may ara iya mga tao nga mabaptize sa Holy Spirit. Of course, damo man ang hindi mabaptize. Because mas madamo, mga kauturan, i-compare mo sa ila times ang una, ang mga nag-refuse kag wala nabaptize sa Holy Spirit. Sa tanan nga mga disciples ni Jesus Christ, Book of Acts very clear, okay, 120 lang ang nakabaton. 120. Now at the time, ang mga followers ni Jesus, linibo mga kauturan. Okay? Diin ang iban. Well, ang iban mga kauturan, hindi nila ginhandom, wala sila siguro sing gana sini, o ayhan basi, nagasiling hindi naman na kinanglan sa akon, basi nagasiling sila nga, mahimo taniya, kaya taniya, hindi na kinanglan. May basi bala, amo ng sitwasyon. But for the 120, including Mary, mother of Jesus, Book of Acts, nagulat sila. So, that inatawag na siya the day of Pentecost. Adlaw sang Pentecostes, which is 50 days after sang resurrection. Very accurate. 50 ka adlaw, bago nabanaw si Kristo, nagabot ang Holy Spirit. Hallelujah. And the sign, mga kauturan, kay ang Holy Spirit hindi mo makita, kay Spirit siya. Ang imo lang di basihan, ang epekto kag ang ebidensya. So amo ni siya ang gin-record nga sang ang Holy Spirit nagpuno sa ila, nagsulod sa ila, they began to speak in tongues. Amen. Tindi ka mo mga kauturan. Amo ning luyag ko nga maintindihan naton tanan mga utod, because promesa na sa Ginoo, you will receive power. Acts 1:8. Makabaton kamo sang gahom sa tion nga magkunsad ang Espiritu Santo sa inyo. Now pamangkot sini. Kinahanglan ka bala sini? Okay, magpakatotoo kita. Sa aton pangabuhi sa kalibutan subong, yun ang nag-aabot ang kalayahon, and sometimes may daw aksyon gani nga daw hindi ta kapadayon mo. Grasyalan ni sa Ginoo nga nakapadayon ta. Sa lakton nga istorya, hindi lahog-lahog ang pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan naton sang gahom. Okay? We need power, mga kauturan. Kaya kung wala kita power, okay, perdi tayo sa panulay. Ha? Kaya ang panulay iya may power. Sa kalibutan may power ang panulay. Di kung ikaw wala power, ano ka? Oh, maperde ka sa iya. So, muna siling sang isa ka managwali ang mga katawhan, mga anak sang Ginoo subong, mga NPA. Oh, ala. Mga NPA, siling niya. Gali kay ginamin niya, in, no, power, and authority. So, wala. Hindi ka exercise sa power and authority. Because power, mga kauturan, and authority, halin sa Diyos. And therefore, ang instruction sa Ginoo is very clear sa mga apostles siya. Okay? Siling ni Lord, hulat gid kamo sa Jerusalem. So, ang sa aton subong, di naman kinanglan magulat kita, kundi pati kamo, patihan naton ini, kag aton batunon ini, sa aton time subong. Kay tapos na eh. Alright. So, ang tongues, siling niya, para ini sa aton edification. Ano na siya? Edify means build up yourself. Okay? Build up mong yourself.
Daw parehas bala mga katuran sa physical. Okay. So nga nag-exercise ikaw, nagkakaon ikaw, balanced diet mo da, vitamins, o naman da, what for? Okay. Agod to nga man, ayo ang kondisyon sa lawas mo. In speaking in tongues, according to the Bible, is edifying ang self, diin nga part mo. Yung tatlo ta kaparte. Spirit, mga kauturan. Hindi mo madala sa vitamins, hindi mo madala sa kaon, ang sa espiritu, because may ginapangita siya nga lain. Okay? Holy Spirit. Amen. Speaking in tongues. Bible says, edify. Gina-edify ya, gina-build up ya ang aton spirit. Amen? Kuha nyo na mga kauturan? So, amo ni siya gali ang pinakarason nga aginhimo inis ang Ginoo. Okay, nga may speaking in tongues. Then, ang speaking in tongues, mga kauturan, amo na siya ang aton espirituhanon nga lingwahe. Nanunuman nyo, siling ko, kita nga mga anak ni Lord, duwa kakalibutan ang aton gina-existiran. May physical, natural world, amo ni subong, physical, natural world, ang ginagamit na daya ang aton lawas. Sto? Ang aton 5 senses. Amo na ginagamit na sa physical na world. Kita nyo na? But then, nag-exist kita iya, hindi lang sa physical, sa natural, but also sa spiritual. Okay? Spiritual world. Nag-exist kita. Because man is a spirit who possesses a soul and lives in a body. So, ari kita sa espiritu, mga katuran, alright? Sa espiritu, nag-exist kita. Kag sa espiritu, mga katuran, ang tanan diri espiritu man hindi makita. So, sa physical makita kay sense of sight ang ginagamit mo. Sa spiritual pagtuo ang ginagamit mo diri. So, it's a substance of things not seen, hindi mo makita, ebidensya sa tanan nga butang nga hindi mo makita, pero ga-exist siya. Amo na sa spirit. All right? So balik na lang. Since duwa ka world ang aton existence, diri mo makita, amo na ni subong masulod ng ikaduwa nga reason, that speaking in tongues is our spiritual language. It's not the natural language, kay may natural na ta. Ha? May natural na ta. Amen? Ilonggo, Cebuano, Waray, Karay, ano man ang imo natural nga language, natural mo na. Pero kung genuine ka nga anak ni Lord, dapat may spiritual language man ka. Kwa nyo? The fact nga wala lang taga-exist sa natural, ga-exist man ta sa spiritual, dapat balanse, mga katuran. It's like may physical nga language ka, dapat may spiritual language ka. Clear? Klaro, mga katuran? Atag? Amen. So sa pamatyag mo, wala pa ni mo ma-exercise ang imo spiritual nga language, ang pamangkot, saan pa? See? Because ang spiritual nga language, gidesign sa Diyos, nga aton gamiton ina, diri subong sa duta. Hindi nga kung aton nata sa langit. Pa nyo na? Because ang baptism sa Holy Spirit, gin-instruction ni Jesus Christ sa mga disipulo nga mabili niya di sa duta. Sila nga, beside nga ini siya, makahatag sa inyo sang gahom, sila nga, luwas nga makahatag sang gahom, sila nga, ang baptism sa Holy Spirit, sila nga ini siya, at the same time, spiritual language ninyo. Praise God. Okay, dari na ta masulod. So ano ang usage sang imo natural language? Imagine na abi mga katuran kung wala ta language. Natural language.
tulukanay lang ta. Wala hambal, wala tanan. Ano kagamo siguro, no? Ano kagamo kung wala ta sing physical nga language? See? Amo na nga bisan ang apa. Ginimuan sa Ginoo sang paagi. Agod to nga maka-communicate siya through sign language. Okay? Ga sinya-sinya na siya, pero ang duwa ka apa yang intindihanay na. Oh. Correct? Oh, duwa ka apa, ang isa ka apa sa Amerika, isa ka apa ari sa Pilipinas. Okay? Naganubyahanay pa sila yung kadua. Nga hindi sila kabati. Sa muna hindi na pwede. At subong naka-webcam mo, sinyas-sinyas lang. Oh. See? So, importante ang language. Importante ang physical nga language. Otherwise, wala ni. Guba kita. Therefore, kung importante ang natural, hambalunta ka mo nga mas importante ang spiritual. Okay? Because sa Ginoo niya, ini ang physical sa tao lang ni. Kita nyo na subong? So gasaka ng pagtuon nyo? When it comes sa baptism sa Holy Spirit, speaking in tongues, yes! Amo na siya. So dapat may ara ikaw spiritual, may ara man ikaw sang physical, just like amo na. Otherwise, hindi ka balanse. Amen? Amen? Okay, so meaning luyag kita sang balanse. Okay, hope nga naintindihan nato na. Praying in tongues, keep our prayers, number 3 nga reason, in line with the Word of God. Okay? Because siling sang Romans 8:26, likewise, the Spirit also help our infirmities, for we know not what we should pray as we ought. But the Spirit itself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. Grabe. So ang ining groaning which cannot be uttered, classified ni siya, nabilong ni siya sa speaking in tongues. Because may mga time nga batyagon mo sa sulod mo, hindi ka kabalo kung ano ni. Doon gaagulo ka nga daw, hindi ka kabalo ni kag paano mo ma-release ni. However, Holy Spirit mabulig sa imo, ma-release mo na in a form of tongues, kaysa sina nga time, mga kauturan, ang katahom sina. Kung mag-speak in tongues ka, paagi sa imo prayer, you are talking to God directly. Wala interference whatsoever. Wala nga aman. Wala sing may makaintindi mo. Mismo ikaw gani, huwag kakintindi. Oh. So, kung ang panulay, i-intercept niya na, mabatian niya, pero galingin ang ulo niya. Inabalan. Ini mga manul sa speaking in tongues, kung makabati sila sang iban nga speaking, gamo-amo gina sila bla. See? Kaya nga aman hindi sila kaintindi. Okay? Hindi sila kaintindi. That's why, tungkol ka hindi sila kaintindi, pakamalain nila, ginasaway nila, ginakadlawan nila. See? Kwa nyo? Ako man tada sang una mo, sang way takintindi. Kinakadlawan eh. Sinano man na sila yan. Daw mga baka nga ginaihaw. Sila nga, sus, nano man niya nga. Kung pamatian mo sila nga sila, daw mga baka nga ginaihaw. Kung magmubang Holy Spirit, sometimes, kita mo na, ang ibang ka tiniyabaw, ang ibang ka, lain-lain nga makita mo manifestasyon mo. See? Sila nga, sudlon mo, gakatumba, gakalipong. Kita mo na, mutong sila yung inablos ni Pastor Rosilio nga bata. Si Dodong, ba si Ari pa ni Achi kan service sila. Huwag gidya background ng bata mo, naka-attend sa aton youth camp la. Doon tumanyo to, nga sang nag-extend na ko invitation because si Lord and siling i-pour out ko nga kon Holy Spirit sa mga pamatanon. Because Joel chapter 2:28, in the last days, I will pour out my Spirit upon all flesh. Siling ni Lord, sa akong Spirit, siling niya anak, amo ni nga gabi, himuon ko na, hambala, iwali, paintindiha, kay bakapanta ikaw.
kung anong ihambal mo. And surely si Lord nag-back up gid. Pero ang panulay mahulag man siya. Sang time na invitation ko, invitation na. Gas una gin pa sinner's prayer ko anay kay siguraduhon ta. Okay? Kay wala ko nagapati nga mabaptize ka sa Holy Spirit kung hindi ka born again. Only requirement mabaptize ka sa Holy Spirit kung born again ang spirit mo. Bisan bag-o lang. So siling ni Lord pabato na siguraduha gina kay akon ibaptize sila sa Holy Spirit. Di siyempre kung imo tanawon to, kung ato ka mo to, gapabaton ko sa Ginoo, dulom-dulom, burn out. Burn out. Ang una mong impression, unta-tunta ni, burn out eh. Ito ang ibang stiliyabaw na to, gakuha na, hindi. Siling ni Lord, siling niya, walk by faith, not by sight. Sight ko, nagasiling dulom, okay? Sa sulod ko, nagasiling ang panulay, untata siya. Sa espiritu ko gasiling si Lord, mahulag ko, diin ako pilion. Of course, si Lord. So never, mga kauturan, nga na abot, nga daw makulba ako, o kung daw matarantar, o nanong, ato man kamunot tanan, wala, burn out, sige So sinner's prayer, sige tanan-tanan. Hasta nga natapos sinner's prayer, hasta nga ang Holy Spirit nagululag, kalatumba na nagtiliyabaw na itong iban. Di ba la? Ang mga tabo. Then suddenly, nagsiga. Pag siga, kita mo na ito na son, damo na kalatumba dito sa tubang. Kwa nyo, nakakita ka mo sa video. Kung wala, kanto ka mo sa YouTube, sa atong channel, ara da, I think, ara na da siya, makita nyo na. And then, dugay-dugay nag-burn out naman. Imot silingon, gahulag ang Espiritu ni Lord, mahulag man ang panulay. But praise God. Amuni, kung naintindihan mo, kagkabalo ka, mga kauturan, kung anong gipahimo sa Ginoo sa imo, hindi ka mamove, matindog ka, kay ang Diyos, amo sa iyang mahulag, hindi man ikaw. And glory to God, gid pamatudan sa Diyos. Husto, mga kauturan, matuod, ininginawali, kag natudlo naton, and then husto gid, because that night, batyagan ko, kadamo, nag-speak in tongues, mga matanon, kabalo ko, mga kauturan, hindi to iyasang tao, hindi man to akon, wala man to sila gitudluan, but it is the work of the Holy Spirit. So praying in tongues, mga katuran, gabulig niya, gabulig ni. Okay, amo na yung katatlo. Now, so padaluman ko padayon ini mga katuran, then ikaapat ang ini gusto ko na mention ko na ni dali kagina protagaan ko ni bugat sila sa Jude chapter 1 verse 20. Very clear. Yeah, but you, beloved, yeah, mga pinalangga, building up yourselves, edify gyapon. Yeah, building up yourselves on your most holy faith. Sa inyo balaan nga pagtuo. Okay? Praying in the Holy Ghost. Mga moyo, gikamo. Sila niya, Holy Ghost. Or praying in the Spirit, ang panawag siya na. Praying in the Holy Ghost, praying in the Spirit. Because my praying, mga katuran, nga sa aton lang naintindihan, imo ya nga pangamuyo, natural mo nga language, my prayer man iya, mga katuran, nga iya sang Diyos, iya sang Espiritu, gingamit niya ikaw, you pray according sa utterance nga ipahatag sang Espiritu sa imo. So, amo ni siya. So, gina-stimulate niya ang atong pagtuo, sila niya kung praying in the Spirit ikaw o kung mag-speak in tongues. Alright, number 5. Amo ni siya. Praying in tongues is our direct and prayer hotline to God. Hotline. In other words, nakalinya, auto-direct na siya. Okay? The moment mag-switch ikaw, amo na actually, kung ikaw na-baptize ng Holy Spirit, amo rin imo advantage. Is there are times sa aton pangabuhi sa kalibutan, sa nasiling ko na, hindi mo malikawan, damo kabudlay, damo umutang ko kay isa nga masiling mo, daw mabuang na ko, daw magago na ko, daw mga amo na bala, nagaka-stress ka daw, mag-give up ka na, daw wala na, hindi ko kitindi, mga amo na bala, agi ka mo na. Oh, amo na ang rason kung nga,
gina-prescribe ni Lord ining baptism sa Holy Spirit, ag speaking in tongues. Because bisan si pastor nyo, gaamo sina. Dumdum nyo, kamo lang. Basta tao ka, mabatyag mo na siya. Hindi mo na ma-deny. Pero salamat, kay may provision ng Ginoo, then this is praying in the Spirit. Hallelujah. Kundi ko na maintindihan kay lain na tanan, and then I started to pray that you are baptized in the Holy Spirit, makaswitch ikaw sa Spirit. Makaswitch kaya. Oh, hallelujah. Start ka kung ano gatang si ikaw. Just continue on. Continue on. Batyagan mong presence in Diyos until batyagan mong release. Batyagan mo release sa imo spirit, mga katuran. Umpawan ka na yan. Umpawan ka na. Natakiyong ka sa kaaway. Nga nagblanko ka na. Nagbuyong na. Ang pamatsang mo kag pananaw mo. Next thing, dakpon ka sang nervyos kag kulba mo. Susi, hindi ka nakabalo kung anong imuon mo. Nahuya ka man. Gusto hindi? Oh. Nahuya ka nga ipakita mo ka muna. Subong, hindi ka na dapat mahiya. Because you ask the Lord to baptize you with the Holy Ghost. And then, when you start to speak in tongues, Otod, this is a direct hotline between you and God. Hallelujah. Rikta, mga katuran. Sila niya, praying in tongues or prayer which the enemy can never understand, and therefore, it is a kind of prayer that Satan cannot intercept. Hindi siya ka-intra di. Hindi siya ka-intra. Inyo lang yung aduwas ang Ginoo mo. Gasiling ang panulay. Siya na, nung nangumpol naman. Galingin ang ulya. Gakurog ang panulay. Hindi ko kaulag. Because there is power, mga katuran. Amen? Sa sina nga prayer. Okay. Sigon ta kay mayara pata law chapter. Number 6 reason nga ama speak in tongues. Nga gapati kita. It enables us to pray for the unknown. Daw sa ano bala na nga tagaan ka sang pribiliyo sa Ginoo. You pray, mga katuran, para sa ako amo ning tutuod nga intercession. You know, because there are times kung ikaw gifted as an intercessor, there are times even in the middle of the night, Holy Spirit will wake you up. Ukawon ka bala, wala rason, hindi ka nakabalik magtulog, hindi ka man kabalo kung ano, and you started to ask the Lord, Lord, ano na siya? Lord, ano na siya? And all of the sudden, Lord will reveal to you sa sulod mo something na mabatyagan mo na may kabugat, na may kasubo, or whatever. 100%. As an intercessor ka patunga ka mo. As an intercessor, Holy Spirit this time is moving through you pagi sa imo. Because somebody is in need of prayer, but you don't even know kung sino na siya. Kag kung ano na ang need. And that's why this is the time, maswitch ikaw. You know? You pray in the Spirit. Okay, Lord, in obedience sa imo ginpabatyag nga kabugat sa akong sulod, maswitch ko. I'll spend time. I'll pray in the Spirit. And as you pray in the Spirit, si Lord na iya mag-take over, and sometimes i-reveal yun na sa imo kung sino ng tao. Pero kung hindi man, it's okay. Because the moment mabatyagan mo na mga katuran, you know, daw nagmagan, daw may release, meaning gintandog sa Ginoo, ginsabat sa Ginoo. I experienced it many times. Inanggulpi lang, kondisyon na kondisyon ka, mata ka tungang gabi, na ano man naman. Wala man ko niyo, kigid. Kung kaysa pa si Bangdan mo, na ano man nakaon ko man. Kung basi bala ang atukan balagi na, basi do panusto, na ano ni, damo ka, kwan. Sto, agyan mo na. Agyan ko gani. So, amo na siya, hindi na. Immediately, may tuyo ang Ginoo sina. Gamit siya lang na para, makamatay ikaw. Pero ang reason is, gusto siya mag-spend sa imo. Okay, amo na siling niya, buligan niya ta, the Spirit will help our infirmities,
For we know not what we should pray for as we ought. Sige, kay wala tagabalo. Kung ano yung pagamuyo ta. See? Amo nang iban di lang mga muyo. Ati, huwag mo kubalo. Ang mga muyo, huwag mo kubalo ko ng pagamuyo. Damo palang muyuan. Holy Spirit kabalo sina. Amen? Switch ikaw sa language and spirit. But the Spirit niya itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Because as an intercessors, sometimes, ipabatyag sa imo sa Ginoo ang sitwasyon nga ginabatyag sa iban. Tihala ka, grabe, kahibi ka, wala ay man sing may napatay, wala man ka may nahibian nga na problema da. But somehow, gasinit ka nga daw, ka nami lang hibi. Agi ka mo na? Ano ginimo mo? Nagibi ka ako nagunta tibi. As intercessor, kung natabo sa time nga pray ka, submit ka lang sa Ginoo. Hallelujah. Be like Jeremiah, the crying prophet. Gaibi ka bala? May iban iya mo na mo. Mga muyo iya. Tutuon nga ibi. May ara man yung iban iya nga gapahibi-hibi lang. Abi mo ya, nagahibi. Kaya da, di pa mo pa na, pira, daw gatulutangso man ang sipon niya, dumdum mo nagibigit. Gali kay nagpahibi-hibi lang siya. Perhaps gusto niya kay i-impress, nga espirituhanon siya, pero sa aton dapat why na nag-exist. Amen? Amen. Okay, last. Tongues are for worship and giving of thanks. Ang pagambal mo sang tongues, simba. Hallelujah. Sa gihapon. Because spirit to spirit mo, kwa nyo, ano si Lord? Gapangita siya sa masimba sa iya sa espiritu, meaning human nga spirit, sa imo espiritu, kag kamatuoran. Amo ng true worshippers nga ginatawan. So, kung maglambot na, kag magdalom na, dira sa espiritu mga katuran, and then you worship God, hindi na mga katuran sufficiente ang natural language mo. Amo na yung akong experience. Hindi na. Sa sulod mo, may gusto pa ikaw. Nga ihambal sa Ginoo. Nga wala man sing pulong nga makadescribe sina. Kagi ka mo na. Grabe, gabi kinagulong, gabi. Puno, kulang. Ano man nga words ang ipagwa sa baba mo, daw kakulang sa pamatsyag mo. Kabalo ka mo kung nga asubong sina. Because ina nga balatyagon, ginreserba ina sang Ginoo para sa espiritu mo. Tabo na siya, switch sa imo spirit. Riyas saka pala pasakay. Wala na words, mga katuran. It's all tongues. Hallelujah. Makita mo na kung paano si Lord, kung paano siya magahulag. That's why Paul, amo na ang strength ni Paul, kabalo siya magpa-function sang physical language siya kag sang natural language siya, which kabalo ko amo manigluyang ni Lord sa aton tanan kung magtubo na ta sa Ginoo. Agree ka mo na? Because amo ning last siling niya 1 Corinthians 4:15 siling ni Paul, what is it then siling niya, di na ano na ni karon. Because nagalilingin, nagalibog ng ulo sa iban. Mas pekintang tao, kung hindi, muni, damo, gagamot sila. Tagaan husga. Ginusgahan. Tagaan ni Paul solusyon. Ang pamangkot nga, what is it then? Then ang sabat, I will pray with the Spirit. Very clear, sila ni Paul. Magapangamuyo ako sa spirit, in other words, in tongues. Okay? I will pray with the spirit or in tongues, and I will pray with the understanding also. Kita niyo balanse? I will sing with the spirit.
magakanta man ako, siling niya, with thanks. May ara mga katuran. Missionaries ang una, grabe gid. Mag-switch na siya, singing in tongues. Picture mo kung di inhalin nga, kadami gid nga paghimo ya, but in tongues. Hindi po kintindi. It's in tongues, mga katuran. Siling niya, I will sing with the understanding also. So, anong ginhimo ni Paul? Ginbalansiya lang. Ano? Praise God. Because Paul, naintindihan niya gin. Kagkabalo siya mag-rightly divide nga ginatawag. Sakto bala nga pagbahin mo sang pulong kagkamaturan. Okay? Ang sa lawas, ibutang sa lawas. Ang sa espiritu, ibutang sa espiritu. And since, mga kauturan, amo kita sina, kag hindi ta na madinay. Okay? May physical kita, kag may spiritual, so balansihon ta. Sunano silang ni Paul, I will, silang niya, pray in the Spirit. In other words, I will pray in tongues, I will speak in tongues, I will use the language of my spirit, and I will also pray with my understanding. In other words, I will pray, siling niya, with my physical language. So, gamitan. Kung ang sitwasyon is such, para sa kay Paul, kay hambal ni Paul, sina nga chapter, basahon niya ang bilog, siling niya, wala siya kapatikal, pero hambal niya, I pray, o kung I speak, siling niya, in tongues, more than ye all. Dotikalo, no? Ya, kuya, gambal kuya, tongues, sobra pa sa inyo tanan. Hindi na tinikal, natudlo lang na ni Paul because ang ginamin niya, mga kauturan, gaspend time siya sa Ginoo sa malawig nga panahon. Sa ano nga paagi? Praying in the Spirit. So kung personal devotion mo, personal mo ba? Kamulaya sa Ginoo, it's better. Hallelujah. The spiritual language ang gamiton mo. Kuha nyo na? However, kung ari ka subong sa simbahan, kag-request ikaw, pangabayon ta si Brother Orly, example, nga mag-opening prayer. Pagtindog ni Orly, horror, amo-amo na siya. Lain na ng istorya iya. Because, nag-speak in tongues siya sa kabilugan nga hindi man kami kaintindi. Tiya mo nang hambal sang Biblia, siling niya. Okay, kung may ara na mag-speak in tongues, kag hindi man na siya maintindihan, in other words, public worship, ginatawag, pahipusa lang siya. See? Pahipusa siya unless, siling niya, kung may mag-interpret. See? Because sa gifts ng Holy Spirit, speaking in tongues, upo niya na daang interpretation of tongues. Okay? In other words, may ara iya nga giftings nga hatag ni Lord, nga samtang ka speak in tongues ining isa, naintindihan niya. And pagkatapos hambal sang tongues ining isa, mabulos ina siya sa physical nga lingwahe nga naintindihan sa tanan. Interpret niya bala. Then, kung matabo na siya, ina nga mensahe, mahulog na nasa sa prophecy. In other words, pulong ni Lord, nagi sa tongues, gin-interpret sa interpretation of tongues, then ang mensahe, nahimo na siya nga prophecy. Amo na, correct. Nga hulag, ba nyo na mga kauturan? However, waising nag-operate, example, sa ginatawag interpretation of tongues, ara man ang instruction ni Paul, pontatan na siya. Miyara man na iya, nga wala kaintindi, no, proper wala nga. That's why ginatagaan ko ni Lord sa kuan nga, itudlo ko gindi. Kay para waising may magreklamo. Because may mga iba nga hindi kaintindi, pag pinauntat sila, mga kid, nga pinauntat mo kuya, katangs ko, ginpauntat mo ko. Sa Ginoo bala ni. Oh, sa Ginoo gani. Pero God is a God of order kag may instruction siya. Okay? Hindi ta magkuandi kay magamutan ni kung magamuna.
Because may mga kaso nga mo na mo. Kaya may mga iban man iya, hindi man tanan, tumindog na sila, nga masinggit, nga matangsgit, nga wala man na minsyahe. Ang iya lang na iya nga gusto ipaintindi, ari ko di. Kabalo ka mo nga ari ko di. In other words, attention, hindi lang. Otherwise, mga utod, hindi ang blessing ng Lord mag-abot sa atin. So proper lang, proper. Plastar nga ko. So naklaruhan ta mga katuran, diri tatakpan, that, duha. Sa anak ni Lord, kung nagtubo na ta, dapat duha ang language nga dala mo. Duha. Kakabalo ka kung diin mo na gamiton. May arami, pati ako sa umaumaya nga, ang iya speaking tongues, dalaya pamahog mo. Hining mga taga-umaman, nga wala man niya bulo background. Ang pinser nila ining hindi maintindihan niya orasyon mo. Nabala nang may mga witchcraft bala ni gagamit sila mga Latinda. Orasyon mo hindi mo maintindihan. Ga orasyon bala. Sulungon siya may ginhimo man guro sang tupad ya balay. Naway sila nga duwa sugsaran. Panauga niya tursuko niya nga gatang siya. Gagasinggit gatang sa munaw. Pero akig siya, gamit siya lang iya man to guro. Hindi to guro gatang siya, iya to ya. Sus, gasiling man ang tupad balay. Mari, maluoy ka man. Hambal lang bala sa maintindihan. So, mahulog sa kaladlawan ina kung himuon ta. Hindi balansi, mga katuran. So, hindi natin pag-imuonin na iya. Amen? Hindi na mag-imuonin na. So, kabalota kung diin ta gamiton. Amen. Amen, gid? Okay. So, kumbinsi ka mo ang tongues sa linya sa Ginoo, kakinanglan ta na start desiring. Sugpunan ta lang ni. Reason for this, mga katuran, because kita ko kasi June, subong first Sunday, June, I think, amo ni siya gina-celebrate. Hindi ko particular kung anong adlaw ni siya as Day of Pentecost. Ang Holy Spirit bala, daw iyang a month. So, that's the reason, siguro, amo ning lakat sa atong mensahe, may purpose ang Ginoo. So, magatindog kita, sininga punto, atong pangabayon, atong mga kauturan sa pag-prepare sa atong lamisa, kaya magkakadto kita sa pinaka-importante nga part. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aton idungog ang aton mga ulo, and let us search our hearts this morning and ask the Holy Spirit. Sisaon niya kita. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat sa buhi kagamhanan na mensahe nga ginbuyan mo sa among tuwa. Hallelujah. Pasalamati siya mga pinalangga. Hallelujah. Just worship God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Search us, O God. Search our hearts this morning. Cleanse us from all unrighteousness. Oh God, let the blood of Jesus, dugo ni Kristo, hallelujah, magahugas, magatabon sa tagsa-tagsa sa amon. And Lord, I pray that the word that I shared to your people today, Lord, will remain in their hearts and will create a deeper hunger for you, Lord, for the gifts of the Holy Spirit. Hallelujah. Lord, I pray na mga kabataan maka-eksperyensya katulad sa eksperyensya Ginoo sa imong mga apostoles sa una. Lord,
Hallelujah. Sa ila sulod, sa ila espiritu. Hallelujah. Sa totoo nga experience again. Lord, sa paghambal sa lain nga pinulungan. Thank you. Manuti nga hulag sa mga sumo. And this time, Lord, mag-ambit kami. Lord, sa balaan nga panihapon, gina-celebrate namon, ginahimo mo sa krus sa Kalbaryo. Lord, kay kung wala, ikaw napatay sa krus. Kag wala nagula sa imo dugo. Ginoo, wala gid kami sa kaluwasan. Wala gid kami pulos tanan. Salamat. Salamat, Kristo Jesus. Salamat sa imo dugo nga nawala sa krus. And today, na-celebrate namon kag tanan nga may kinahanglan sa Ginoo. Patihan nato. Sugataon kita sa Ginoo. Pagi sa paghimo sinis mo. Samtang magasulod ini sa imo, believe with all your heart. If you are sick today, this morning, that the Lord will heal you. Hallelujah. Physically. And if you have struggles inside of you, may mga psychological ka na problema sa sulod, the same. Ini makabulig sa imo. Hallelujah. Si Jesus lang ang sabat sa atong kinahanglan. Amen. So I request everyone magkakantustuban kuha sa tinapay sa limnon balik sa inyo pulungkuhan madungan kita sa pag-ambit sinan. O Diyos, sa kabutihan mo ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo malulugod ako, buhay ay iaalay. O Diyos, sa kabutihan mo ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, kabanalan mo malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O
Lord, salamat sa ginlaburan ng lawas mo. Hambal sa imo pulong that by your stripes we are healed. Sa tanan nga may ginabatsyag, may balatian. O Diyos, ang imo gahom sa kayuhan, magalambot sa ila sumong. Sa pangalan ni Jesus. Thank you for the blood that was shed on that cross, Lord. Because pagis na nga dugo, nahugasan na ang mga sala. Therefore, we are justified. We are being declared righteous sa motabangan pagis na nga dugo. Salamat gid. Salamat Kristo Jesus. Nabato namon ni subong sa pangalan ni Kristo Jesus, mag-aambit ang tanan. Lord, salamat sa mensahe nga mo nabatian sa sinyaga. Salamat sa balang Espiritu Santo, Lord. Mga pangikot sa tagsa-tagsa ng mga katigubso. Today, Lord, magagawa kami po ng kalipay bagong paglaong pagsalig dira sa inyo. Agi sa mga mensahe na mo nabatian. Lord, amon ginakubit ang tanan nga mga inuras nga mga gaabot sa sining adlaw God. Padayon ka mga bless at tagsa ka mga panimalay kinikanan nga yari diri. Magagawa kami, Lord, po ng pagpakamayo na galin sa inyo. Lord, i-dismiss kami, i-release kami sa imo presensya. Kung di kami magakanto, Lord, ang imo presensya magaupod sa amon, sa among mga tagsa kadalanon, asa sa among mga tagsa kapanimalay. Sa liwat, Lord, ang tanang nga dungog, himaya, pagsimba, sa imo lang matamis ka pangalan ni Kristo Jesus. Ang tanan magasiling. Amen. God bless everyone. Mga kamusta?